Sa iba pang balita, anumang araw ay magsisimula na ang paggawa ng Skyway Stage 3 at ito ay nasahang magdudulot na naman ng mabigat na trapiko kaya't pinaghahandaan na rin ng mga commuters sa abalang maring idulot nito. Balitaan mo kami, Dennis Cortez. Asahan ang pagbibigat ng daloy ng trapiko ngayong buwan sa pagsisimula ng mga road project sa Metro Manila. Abiso ng Metro Manila Development Authority, sisimulan sa ika-17 ng Pebrero ang konstruksyon ng Skyway 3 project na magkokonekta sa North Luzon Expressway at South Luzon Expressway. Kabilang sa pinaka-apektado ng road projects ang kalsada sa San Andres, Maynila at paglagpas ng Buendia sa Makati. Ayon kay MMDA Chairman Francis Tolentino, tuloy-tuloy o 24 oras ang konstruksyon ng Elevated Expressway. Naglabas na rin ang listahan ng MMDA ng mga posibleng maapektuhan ng road project. Kabilang dito ang ilang paaralan at ospital sa Maynila. Bago pa man simulan ang konstruksyon, sinabi ni Pulong Aquino na malaki ang may tutulong ng Skyway 3 project para maibsan ang trapiko sa mga pangunahing kalsada, partikular na sa EDSA. Oras na makumpleto, ano po ba ang maasahan natin benepisyo mula sa Metro Manila Skyway Stage 3 na ito? Maliwanag po, mababawasan ang traffic sa EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada sa Kalakang, Maynila. Dahil madaragdagan ang kalsadang pwedeng tahakin patungo sa katimugan at hilagang bahagi ng Luzon. Tinatayang 55,000 sasakyan araw-araw ang ikaluluwang ng mga kalsadang ito. Sa tulong lang itatayong Skyway, tatakbo na lang ng 15 hanggang 20 minuto ang magiging biyahe mula Buendia hanggang Balintawak. Una na rin nakiusap ang Pangulo sa publiko na habaan ng pasensya dahil sa road project. Sa ating po mga kababayan, humihiling naman po ako ng kaunting pasensya at pag-unawa. Malaking infrastruktura po ito. Sa pagtulog natin sa madaling araw, wala naman pong dambuhalang helicopter na biglang susulpot sa kalangitan at ilalapag na lang ang Skyway na ito sa kalsada. At pagising natin ay kumpleto ng proyekto. Mahalaga po sa ng lahat sa anumang adjustment ng ating gagawin para mabigyan daan ang konstruksyon nito. Inihiling ko rin ang support at kooperasyon ng ating mga LGUs, partikular na sa issue ng right of way. 26 na bilyong piso ang gagastusin sa nasabing proyekto sa ilalim ng public and private partnership. Inaasa namang makokompleto ito sa taong 2017. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.